Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, pagkokomparahin lang natin itong dalawang refrigerant. Ito yung R32 tsaka yung R410A. So marami pang refrigerant na ginagamit sa aircon. Pero sa ngayon, ito lang muna yung pagkokomparahin natin dahil ito yung usual na ginagamit sa mga aircon or sa mga linalabas na aircon ngayon. So kung nagsisearch ka tapos nakita mo itong dalawang refrigerant na to, or meron kang pinagpipilian na dalawang aircon, yung isa naka R32 tapos yung isa naka R410A, at nalilito ka kung ano nga ba yung maganda sa dalawa. So sa video na to sasagutin natin yan. So bago tayo mag-start, disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa experience ko, based lamang sa nabasa ko. Kaya kung meron man ako masabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Paki-follow na din ako sa Facebook page ko. Ilalagay ko na lang sa description yung link. Okay? So yan, start na tayo. So bibigyan ko lang kayo ng meaning ng refrigerant. Pero kung mas gusto nyo na mas malalim na meaning, kayo nang bahalang mag-search. Nag-search lang ako ng meaning niya para lang meron kayong idea kung ano yung refrigerant. Pero hindi ko na-explain kung ano nga ba yung ginagawa ng refrigerant sa aircon. Kung gusto nyo malaman, i-search nyo lang. Pero yung goal lang natin dito para makita lang natin kung ano yung pinagkaiba o malaman lang natin kung ano yung pinagkaiba ng R32 tsaka yung R410A, kung alin dito yung mas maganda, kung alin dito yung environment friendly tsaka advisable na gamitin ngayon sa panahon na to. Okay? So ito yung meaning na refrigerant. A refrigerant is a substance used in a heat cycle to transfer heat from one area to another. Typically, in a air conditioning and refrigeration system, it undergoes phase changes between gas and liquid states to absorb and release heat. Okay? So yun yung meaning ng refrigerant. Tulad na sabi ko kanina, hindi ko na-explain kung ano nga ba yung ginagawa ng refrigerant sa aircon. Okay, basta yung goal lang natin dito, yung pinagkaiba ng R32 at R410A. So, pupunta na tayo dito sa pinagkaiba ng dalawa para malaman natin. Saka para magka-idea kayo. Taas lang natin ng konti. Yan. So, mag-start tayo sa Global Warming Potential o GWP or yung environmental impact niya. Okay, sa environment natin, yung masamang epekto niya sa environment natin. Yung R32 has a lower GWP of around 675. Yung R410A has a higher GWP of about 2088. So nilagay ko dito para makita nyo yung global warming potential niya, yung pinagkaiba nila, kung gaano kalayo. So yung R32, yung GWP o yung global warming potential niya ay 675 lang. Ito namang R410A, meron siyang 2088 yung global warming potential niya. So ano nga ba yung global warming potential? So yung global warming potential, ito yung masamang epekto niya sa environment natin. Okay, dahil kapag ginagamit to, yung pinoproduce niyang init. Okay, kasi kapag example, itong R410A, of course, kapag sabay-sabay na gagamit ng ganitong refrigerant, okay, yung imagine yung init na pinoproduce ng lahat ng gumagamit kung sabay-sabay. Kung ganito kalaki o kataas yung global warming potential niya, kapag pinag-add mo, malaki yon. Compare dito sa R32 ay mas mababa yung global warming potential, although meron pa rin na 675, mas bababa na lang. So lumilitaw dito na mas environment friendly itong R32 compare sa R410A. Okay? Compare naman sa energy efficiency, ito, R32 generally more energy efficient, which can lead to lower electricity bill. Okay, mas tipid daw or mas energy efficient itong R32 compare dito sa R410A. Sabi, less energy efficient compared to R32. So, mas tipid yung R32. Sabi niya dito, mas energy efficient na
possible na mababa yung electricity bills mo. Okay, based sa pag-test nila. Okay, based yan sa pag-test nila. Of course, hindi naman pwedeng i-test natin yan dahil nga wala tayong kakayahan na i-test natin to. Bali magre-rely lang tayo sa na-search lang natin online yung available na information online. Okay, so lumilitaw dito na mas more energy efficient yung R32 compare sa R410A. Pagdating naman sa flammability, yung kung nasusunog ba or umaapoy, ito yung R32 mildly flammable siya. Yung R410A non-flammable. So kailangan talaga na mas ingatan itong R32 dahil nga flammable siya compare dito sa R410A. Pero itong dalawang to, kailangan talaga na ingatan itong dalawang to dahil nga alam naman natin yung mga aircon ay mahal. So kailangan talaga na ingatan natin ito kahit na naka R32 or R410A. Pero kailangan talaga na mas ingatan itong R32 dahil nga flammable siya. Okay? Sa application naman, ito yung R32 increasingly used in newer air conditioning system due to its efficiency and lower GWP o global warming potential. So sabi niya dito, dumadami na yung nagpo-produce ng R32 sa mga bagong aircon ngayon dahil nga mas efficient siya tapos mas mababa yung GWP kaya environment friendly siya. Compared dito sa R410A, widely used in existing system but gradually being phased out. Yan, gradually being phased out in favor of more environmentally friendly options like R32. Itong R410A luma na to, dahil luma at matagal na, marami gumagamit nito. Pero pagdating ng panahon, hindi natin alam, hindi ngayon, hindi pa ngayon na phase out. Pagdating ng panahon, mapi-phase out na daw siya. Dahil nga meron ng mas environment friendly tsaka more energy efficient tulad nitong R32. Okay? Pero huwag kayong mag-alala dun sa mga gumagamit ng R410A. Tsaka kung meron pang ilalabas na aircon or meron kayong pinagpipilian na R32 or R410A pero mas gusto nyo to pero tulad na sabi ko mas bago to. Walang problema dun kasi meron pa naman na pinoproduce na aircon na naka R410A. Tsaka hindi pa naman phase out sa ngayon. Okay? Pero hindi natin alam baka ma-phase out. Yan. Dahil nga meron ng mas environment friendly tsaka more efficient, energy efficient. Okay? Pagdating naman sa cost, yung R32, yan, typically cheaper to produce and thus can be more cost effective in the long run. So mas matipid pa palang i-produce itong R32. Yan, mas matipid compared dito sa R410A, more expensive compared to R32. So mas matipid pa palang i-produce mas mura pang i-produce itong R32 compared dito sa R410A. Okay, so mas maraming advantage or mas maganda itong R32 compared dito sa info na nabasa natin na yung R32 ay mas mababa yung GWP o yung global warming potential kaya environment friendly, tapos more energy efficient siya. Okay, tapos mas tipid pa siyang i-produce. Yan. Compared dito sa R410A. Ang downside lang na nakikita ko dito, ito, yung flammable yung R32, tapos yung R410A hindi siya flammable. Okay, so yan. Sana meron kayo natutunan sa video na to. Yun lang yung info na mabibigay ko sa inyo. Kaya kung meron mang kayong ibang info na gusto nyo idagdag dito, o meron kayong alam na ibang info na pwede makatulong dun sa mga nagbabasa, pag-i-comment na lang sa comment section. Kung meron akong nasabing mali dito, pag-i-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, o gustong paggawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. So yan guys, sana nasagot ko yung kung ano yung pinagkaiba ng R32 tsaka R410A, kung ano yung maganda, kung ano yung mas environment friendly, kung ano yung advisable na gamitin sa ngayon. Okay? For me, yung R32, yung best na gamitin dahil environment friendly na siya, more energy efficient, tapos mas matipid. Kasi dun sa mga nagpo-produce ng aircon ngayon, pwede nilang gawing mura yung mga aircon nila dahil nga mas
murang i-produce itong R32. Okay? So yan lang yung opinion ko. Yan guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang yung video na to. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat. Bye!